Eto, inulal na kami rito sa Bicol. Travel gaming. Yun magandang araw sa inyong lahat mga ka-adventure. Yan, ito na yung day 2 nung biyahe natin papuntang Sorsogon. So ang target natin ngayon is mula rito sa Calauag, Quezon hanggang makarating ng Legazpi, Albay. So sana kayanin kasi tinanghali ako ng gising, napasarap yung tulog ko. Siguro sa pagod na rin kahapon. Tapos nag-prepare pa ako ng mga gamit ko. Ayan, so bali ito na yung uli yung bike natin. Malinis na, nilinis ko na rin kasi grabe talaga putik niyang kahapon. Ayan, so kaya tara mga ka-adventure, samahan nyo ako mula rito sa Calauag, Quezon hanggang makarating ng Legazpi, Albay. Let's go! Ayan, so yun mga ka-adventure, ito kain muna tayo dito sa Jollibee Calauag. Yan, ito bali yung aalmusalin natin yung spaghetti tapos mag-hot choco tayo. Yan, paggising ko naman kanina, kumain na ako. Pero parang nabitin ako kaya ito dagdag tayong carbs. Pero mamaya tunaw agad dyan sa ride natin. Kain muna ako, mamaya na lang ulit. Ito mga ka-adventure, ride out na tayo dito sa bayan ng Calauag. So time check is 6:25 ng umaga. Ayan, ang target natin is 236 km. Ayan, para sigurado, sinerch ko na hanggang Legazpi. So, sabi nung mga lokal dito, may mga part pa raw dyan na sira-sira yung kalsada. Ayan, tsagayin na lang natin. So, doble ingat na lang din. Hello sir, morning po. Ayan, sana pagbigyan din tayo ng panahon. Kasi kahapon nag-uulan din eh. Kaka-ride out pa lang, ahon agad. Eto may lusong naman kahit papano. Baga pambawi doon sa inahon natin. Buti na lang after nung ahon may lusong. Bawi agad. Mga ka-adventure, pagka babiyahe kayo ng Bicol ng nakabike, pag dito kayo dumaan sa kanan, hindi ganun kaganda yung kalsada. Kaya minsan umaakyat ako dito sa asfalto. Yun nga lang, napakakipot. Pag may truck tsaka bus sa likod nyo, bababa talaga rin kayo dito. Kaya ito, tsinatsagaan ko na lang tong gilid. So yun nga lang, hindi tayo makakatakbo na mabilis kasi matagtag. Minsan may mga nakapark pa, kaya napapahinto tayo. Itong part na sa Calauag pala mga ka-adventure, maahon din. Kung tinuloy ko pala to kagabi, yari na. Tsaka sakto din, nung pagpunta ko sa tinulugan ko, biglang umulan ng malakas. Buti na lang, safe tayo. Sabi ahon. Dito sa Calauag, para kang umaahon ng pililya. May mga kalsada hindi naman matatarik, banayad lang. Kung ganito lang lagi kalsada papuntang Bicol makaka-pacing tayo ng maayos. Ganito yung sitwasyon ko rito. Pag may truck, gilid ako. Kaso nache-tempo talaga na pag gumilid tayo ganito. Mahirap sampahan yan, mataas yung asfalto. Mapapahinto tayo bago sumampa ng kalsada. Kasi makipot yung daan, baka abutin tayo ng truck or bus. So yun mga ka-adventure, sa wakas andito na tayo sa Gateway to Bicolandia. Ayan. So mula Calauag hanggang makarating dito nasa 20 kilometers. So yun, nakaka 247 na tayo. Time check 7:25 ng umaga. Grabe, puro ahon sa Calauag. Ito mga ka-adventure Ayan, palampas na tayo dito sa arko ng Gateway to Bicolandia. Ayan, atak na tayo para makarami. So marami palang nag-i-stop over doon para mag-picture.
O eto, nandito na tayo banda sa Tabogon. So pagdating dito, may sangang daan. So pag kumaliwa, padait. So pag kumanan, ito yung papuntang Legazpi, papuntang Matnog. Ayan o, may nakasulat naman. So dito tayo sa right side. Mahaba-haba pa. Nakalagay doon 234. Pero nung sinearch ko doon sa Gateway to Bicolandia, 217 na lang. Kasi nasa-search ko Cagsawa Ruins eh. Yung kasi yung pupuntahan natin. Pero yung Cagsawa Ruins, mga ka-adventure, panigurado sa third day na ako magpipicture doon. Kasi pagdating natin doon, madilim na. Oh, may arko. Welcome to Tagkawayan, Quezon. Dalawa yung sign. May sign na ron sa Bukana, tapos meron pa dito. So mga ka-adventure, sa bandang Bukana ng Tagkawayan, okay pa naman yung kalsada. Baka sa bandang gitna or dulo yung talagang sira-sira. Sa part na to, medyo okay pa naman. Ilan lang naman yung sira. Yung umaahon ka, tapos may bumubusinang truck sa likod, hinto tuloy sa Gedli malala. Ayun o, umaahon tayo eh. Yun ang aahonin natin. Tukod na naman. So medyo nahirapan ako sa part na to. Ano, makipot kasi yung kalsada tapos ahon. Yan, may mga dumadaan na truck. So pagka gumilid tayo, hindi kaya kasi abutin tayo ng truck. Pag gumitna naman, baka mabitin yung nasa likod natin na truck. Kaya palipat muna tayo. Ayun, ang traffic no. Ayun, nakatsyempo. Walang sasakyan. Kaso hindi na natin mapaspasan. Kasi ahon to eh. Matarik pa. Ayan o. Sa part na to mayroong may simentado sa gilid. Dito kahit may dumaan na, kaya na. Ang akala ko, etong Tagkawayan is more on patag. Puro ahon pala. Grabe yun. Bili muna tayong tubig, mga ka-adventure. Nauubos yung tubig ko. Refill lang, refill. O eto, water break muna tayo. Tapos nag-cup noodles ako. Grabe, naubos ako sa ahon. Tas habang umaahon ka, yung kalsada, may mga bako sa gitna. Kaya tagtag ng tagtag. Yan, padyak na uli mga ka-adventure. So ngayong araw, sobrang init naman. So okay na rin niya kasi mahirap din naman pagka pumadyak ng basa. Mukhang pagbibigyan tayo ng panahon. Ingat po. Ingat tayo. Nakatikim din ang luso. Sa wakas. Sana mahaba para makabawi-bawi. Yun lang, ahon na naman. Kapraso lang yung luso. Ito, may lusong na naman. Sana mahaba to. Grabe, sakit na ng puwit ko, katatagtag. So, ang nangyari pala sa kalsada dito, yung mga duktungan, mga nabiyak, ayan oh. Oh, katulad nito. Parang parang rumble strip eh. Sakit sa puwet. Ang haba rin ng mga inahon natin ha. Sana mahaba itong lusong na to. Makabawi-bawi man lang. Kaso, ang problema, may mga sasakyan sa harap natin. Hindi naman tayo makakaano. Tsaka matagtag rin talaga kaya mga nagbabagal sila. Masisira shock dito eh. Oh. Tagtag. Ito, may rumble strip pa. Yan. So yun mga ka-adventure, eto finally, andito na tayo sa Camarines Sur. Ayan, nakalagay oh, Camarines Sur Province. Tapos bayan ng Del Gallego. So grabe yung grabe yung ahonin sa Tagkawayan. Banayad lang siya pero ang haba. So yung lusong naman natin, sayang kasi traffic din. Yung mga sasakyan na kasabay natin is mabagal dahil nga sa bako-bakong kalsada. So bali diretso pa tayo doon. Mainit yung ngayon, mainit yung weather. Kahapon di ba maulan, so ngayon pinagbigyan tayo, mainit naman. So padyak na tayo ulit. Yan, nakalampas din ng Region 4A, Calabarzon. So ito, babaybayin na natin yung Bicol region.
Dito na tayo sa unang bayan ng Camarines Sur, ang Del Gallego. So ito, di ko sure kung puro ahon din to or patag na. Kasi parang nasa ibabaw pa tayo ng bundok eh. Kasi ibang bundok parang kalebel pa. Mukhang may bonus na lusong ah. Grabe oh, may matarik na ahon sa harap oh. Kaya, tsagayin na lang. Wala tayong choice, kundi pumadyak ng pumadyak. Ganda oh. Bagong tulay ng ano, ng tren. Del Gallego. Nandito na tayo sa ano, sa Ragay. Di ko nakunan yung ano, yung sign ng Ragay kasi nakatungo ko pumapadyak. Tapos pagdating dito, medyo kumukilimlim na. Mukhang uulan na naman. So dito sa nadaanan natin sa Del Gallego, ahon lusong. So siguro dito sa Ragay ganun din. Ano to mga ka-adventure, banda ron ang lakas ng ulan no. Ayun no. Tapos dito mahina lang. Dito sa Ragay, ito umulan. Ang ganda ng panahon kanina eh. Biglang buhos pa ang lakas. So patila tayo onte. Kaso medyo nabasa na ako ng konti eh. Pag di yan tumila, rekta na ako niya, rain or shine na. So ganun naman lagi kapag nag-year end ride kami, madalas umuulan eh. Eto medyo humina na. Ayun, banda dyan sa unan, maliwanag na oh. Talagang nambasa lang. Yung ulan ngayon, mga aasar na rin eh. So pag may nadaanan akong tindahan, refill akong tubig, tapos hingi akong plastic, bitin yung plastic ko. Baka mabasa yung ibang gamit. Yung day 2, mga ka-adventure, mas sumirap. Kumbaga mas mataas nga yung target natin kilometer, mas sumirap nga lang kasi sa lagay ng kalsada. Puro ahon, lusong, tapos sira-sira yung kalsada. Medyo mahirap din, hindi tayo makapaspas kasi nga ahon. So alam nga namang mag 25-30 tayo sa ahon, medyo masakit yun. Baka hindi tayo makarating ng ano, na Sorsogon yan. Hanggang dito pa lang sa Camarines Sur, ubos na tayo. Tignan nyo naman mga ka-adventure, pagdating dito tuyong-tuyo. Doon lang pala sa part na yung umulan, ang kulit. Tignan nyo, ni walang bahid ng ano ng ambon eh. Tuyong-tuyo, doon maaraw oh. Sana pala kanina, dinerecho ko na. Kung alam ko lang ganito, biglang init eh, no? Ang kulit ng panahon talaga dito. So yun mga ka-adventure, ito, kain muna tayo ng lunch. So anong oras na ba? 12:02 na. So ito kakainin natin, chicken, pansit ba to, tapos isang rice. Kasi nagbabadya na naman yung panahon yun. Kaya huminto ako rito kasi umaambon na kanina. Baka biglang bumagsak na malakas. Yan, sakto naman, magre-refill din tayo ng tubig. Kain muna tayo. Time check mga ka-adventure, 12:22. Padyak na tayo ulit. So malapit na tayo sa Lupi. Yan, Camarines Sur. Konti na lang kasi madadaanan na natin yung Municipality of Ragay. Sarap nung ano, sarap nung pansit ba to? Mura pa. Buti hindi ako nag-extra rice, pansit ba to na lang. Panalo din. Tsaka yung chicken. May karga na naman tayo. Sana makasipa ng maayos-ayos. Hindi ako makasipa ng mabilis. Ang sakit na ng hita ko. Puro ahon eh. Pero may bawi naman ng mga lusong. Kaso unti lang yung lusong. Parang lamang yung ahon eh. Olas pag lang talaga ako. No, iba talaga mga ka-adventure kapag may ensayo. Iba yung sipa. So ngayon kasi itong Bicol ride natin, wala akong ka-ensayo. Nung November, ang pinagagawa ko puro jogging. Pero nagbabike din naman ako, kaso yun nga lang 20 kilometers, 10 kilometers, ganun lang. So kaya ito, pinilit ko lang rin talaga mag Bicol ride. Pero kaya naman, yun nga lang, iba yung takbuhan eh. Iba yung takbuhan kapag may ensayo ka. Iba yung hingal. Saka yung mga ganyang ahon, yung mga inaahon natin kanina, kayang-kaya lang yun. Ang ganda dito mga ka-adventure. Iba talaga pagka maraming puno. Ayun, magkakasunod parang tunnel tree. Mga ka-adventure, huminto ako sa 7-Eleven. Bili tayong chocolate.
para may makain tayo kapag walang makainan. Para may papakin tayo sa habang pumapadyak. Kailangan na natin ng chocolate. Balik energy. Lagay ko to sa tubigan ko. Tapos bili tayong chocolate. Para balik energy. Padyak na tayo ulit. Nag-CR pa ako dun sa gasolinahan. Ihina ako kanina pa eh. So okay lang, nagkabit ako ng arm sleeve. Tsaka kumulimlim. Kanina sobrang init eh. Iba-iba talaga panahon ngayon dito. Lupina, mga ka-adventure. Kasunod na yung Sipokot. So mula dyan sa sign ng Lupi, siguro wala ng 20 km bago tayo makarating dun sa Sipokot. Ahong lusong talaga yung kalsada dito. Ayun o, straight ahead, Sipokot Highway. Yun o, lusong. Bigla akong namimiss lumusong tuloy. Sana mahaba. Aso medyo may part na bako-bako yung kalsada oh. Delikado yan pagka matuli. Lalo sa ating mga nakasinggil. Delikado yan pagka napalalim yung gulong mo dyan. Simplang malala talaga dyan. Mga 4 wheels kaya-kaya pa yan eh. Dito pala sa Lupi, mga ka-adventure, ang daming pilihan ng mga walis, mga sangkalan, mga kung ano-anong woodcraft. Dito pala bilihan ng mga namamasyal sa Bicol dyan. Pwede kayong mag-stop over para mamili rito sa Lupi. Ayan yung mga duyan oh. Tarik nung ahon sa unahan oh. Parang parang dome sa wall to oh. Taas oh. Ahon. Lupi. Yan, Camarines Sur. Shoutout nga pala kay Idol Kim Javier. Yan, alam ko taga dito yan sa Lupi. Shoutout Idol. Sana pagtapos ng rides na to, buo pa yung mga bearing natin. Napapalaban dito eh. Lusong tapos biglang bubulaga sa yung mga lubak-lubak. Minsan pinapatalo ko na lang yung bike eh. Kahit mabigat. Dito sa part ng Lupi, ayun oh, dami nagbebenta ng suha or lukban kung tawagin nata dito. Ayun oh, suha. Andito na tayo sa bayan ng Sipokot. Yan sa barangay Manangle o Mananggel. Yan, so diretso pa tayo doon. So ang labas ata natin dito is yung Sipokot Highway. Lagi ko kasi nababasa eh. Straight ahead, Sipokot Highway. Yan. Tamang sotuli ng tumas saka shades. Biglang tirik ng araw dito sa Sipokot. O kaninong jowa to? Nagtatampo rito. Toyo ba yan? Sa sobrang tagtag dito sa niruta natin, sakit na ng puwet ko. Siguro ang dami na nitong pasa. Sakit sa puwet. Water break ulit mga ka-adventure. Tapos nagpadagdag ako ng hangin. Kasi sobrang lambot ng gulong. Kasi di ba kahapon, hindi ko masyadong tinigasan. Kaya siguro medyo nahirapan ako mount kasi sobrang lambot. Pero nung pinabombahan ko ngayon, di ganong matigas. Yung sakto lang. Ang init ngayon, oh. Grabe tirik ng araw, kaya napatubig. Naubusan akong tubig. Medyo gumanda ikot ng gulong ko. Malambot kasi kanina napipindot. Natatakot ako, baka masabugan na naman tayo. Hirap pa naman yan pag sobra lambot. Pero kaya naman. At least, 'di ba, safe sa safe sa bako. Nagka-phobia na eh. Yun oh, nakakatakbo na naman tayo na 30 mahigit oh. Bombala ng konti yung gulong.
nga lang, pag medyo matigas ang gulong, mas matagtag to. Nasa taas pa rin pala tayo ng ng bundok. Kala ko nasa baba na tayo. Sana pagbigyan tayo ng mahaba-habang lusong dito sa Sipokot. Ang ganda rito ah. Ito mga ka-adventure, Sipokot Highway na, kakanan na tayo dyan. Kasi pag kumaliwa, going to Dait yan. Dito na tayo. Alam mo talaga, alam no? Ay, salamat. Highway na. Yun sa part na to ng Sipokot, mga ka-adventure, medyo gumanda na yung mga kalsada. Sarap ng sipaan. Tingnan nyo, ahon yan Nakaka 20 plus na tayo. Mga ka-adventure, andito na tayo sa bayan ng Libmanan. Ayan, nakalampas na tayo ng Sipokot. Bali doon tayo galing, tapos dediretso pa tayo dyan. Ayan, ang kasunod ata is Pamplona na. Kasi yun yung bike natin. So bali nakakaano na tayo, 350 km. So siguro nasa kulang-kulang 100 km na lang yung papadyakin natin hanggang makarating tayo ng Legazpi. So titignan natin kung kakayanin. Kasi yung padyak natin bukas is nasa 100 plus kilometer na lang. So yung padyakan bukas medyo kaya-kaya na yun. Pero hindi pa rin natin masasabi kasi syempre may aberya, tsaka hindi rin natin alam yung ruta kung mahaba yung ahon. Yan, pero pipilitin natin matapos bukas. Shoutout sa Libmanan. Tayo ng bike niya, Maynila to Bicol. Thank you sir, nagbabay ka rin? Hindi po, habal lang. Okay. Thank you sir thank you. Ayan yung mga tao dito mababayad kasi pinicturean tayo dyan kanina. Sila pa yung nag-recommend. So padyak na tayo. Ito, padyak na tayo ulit mga ka-adventure. Tapos na tayo mag-picture doon sa sa sign ng Libmanan. Alam ko ang kasunod nito is Pamplona Hindi ako sigurado Tapos sunod nun, Milaor. Parang nakita ko lang sa mapa. Ginagawa pala yung kalsada rito sa Libmanan. Ganda ng view mga ka-adventure Diyan ata tayo galing kanina Ayan Eto, umulan na naman. So laban na yan, rain or shine na tayo. So nag-ayos lang ako ng gamit para hindi mabasa yung gamit natin. Talagang maulan ngayon. Doon sa ibang part ng Bicol, mainit. So parang mapamapa Piling lugar yung inuulan. Ito mga ka-adventure, may nakasabay tayo dito. Sila sir, galing Batangas. Pangalan mo sir? Ilan kayo? 4. Wow, solid. Kailan kayo umalis? Kahapon? Kahapon. Tanghali, kahapon. Saan kayo natulog nung first day? Sa anong lugar yun? Basta lang. Gumaka? Dito na rin. Lakas. Ako sa na ako inabot? Sa bandang Calawag, Quezon na. Sige sir, doon rin biyahe ko Ngayon pero hanggang Sorsogon talaga ako. Ayun may nakasabay din. Kasi yung last na nakasabay natin, yung mga taga-Tagig galing, hindi ko na nakita Kamusta na kaya sila sir? Wala, umulan na talaga. Rain or shine na to. Diyan kami naabot na nakasulat. Ito yung isang kasama ni sir Pangalan sir? Edward. Anong team niya sir? Dosiklo. Yun 4 sila nakita ko dun. Nakita ko rin nagpapahinga yan, mga taga Batangas yan. Shoutout sa mga taga Batangas dyan. Eto, inulan na kami rito sa Bicol. Ito mga ka-adventure, medyo advance na tayo kala sir. Kasi mga naka-road bike sila, bako-bako yung ibang part dito. Kaya tamang alalay lang sila. Pero mamaya, abutan din tayo nun. Road bike Calawag rin pala sila natulog. Kung saan tayo natulog. Galing silang Laurel, Batangas. Nagre-reklamo sila sa sa Tagkawayan. Para daw hagdan yung yung kalsada.
Pamploma na pala tayo. Nakalagay dun sa ano, sa signage dun sa gasolinahan. Kaya ma-share ko lang sa inyo mga ka-adventure. Itong speedometer ko, ang tatag nito. 5 taon na ata sa akin yan. So, ayan o, nakikita nyo, rain or shine yan. Tiwala ako dyan. Kanina nagdadalawang isip ako kung lalagyan ko ng plastic eh. Kanina mga ka-adventure siguro, kaya ako natagalan dun sa Tagkawayan tsaka sa Ragay. Dahil nga siguro sa kondisyon ng kalsada. Para nga naman talagang ano, hagdan-hagdan. Panayan tagtag eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka yung pit ko may pasan eh. So pagdating naman dito, hindi naman ganun nakalala. Nakaka-pacing na tayo kahit papaano. Ilang oras tayo dun. Nami-maintain ko na yung 30. Kanina hindi. Pagka ganito takbo natin, masaya na ako. Wag na maubo. Mag-aalalay lang din kasi ko. Pagdating dito sa Pamploma, traffic. Ba't kaya? Baka may ginagawang kalsada. Lagi dahilan. Lagi nasisisi yung kalsada sa ride na to. Traffic mga ka-adventure. Gravel gaming. Hop hop. Alright. Oh, sanay na sanay sa Maynila ah. May intersection pala mga ka-adventure kaya traffic. Ayan, go na. Magandang hapon, sir. Dito na tayo mga ka-adventure sa ano, park ng Ilaog. Ito naman ang babaybayin natin. Ang haba pala ng kalsada rito, isang diretso. You know, dito sa bayan ng Milaor, mayroong bike lane. So may bike lane na nadaanan ko rito sa park na to, yung tawag dito, yung Sipoco tsaka itong Milaor. Sabi ni sir, mga ka-adventure, boundary na daw dyan ng Naga tsaka Milaor. Yun o. So ayan, may nakalagay o, Naga City. Alright, kala ko hindi tayo aabot ng maliwanag. So ito, Naga na tayo. Hindi kasi ako makapag-search, malalobat na ako yung camera, ay yung cellphone natin. So itong sports camera natin, grabe solid. Mula Kalawag hanggang dito, hindi pa lobat. DJI, baka naman. Solid yung DJI. Ang kunan ng battery. Nung first day ko, isang battery lang nagamit ko. Ayun, traffic dito sa Naga City. May mall kasi rito, SM City Naga. Alam ko hindi lang yung SM City Naga ang mall dito, meron pang isa. Hindi ko lang maalala. So Naga City proper, kakaliwa. So tayo, diretso na tayo. Palegazpi. Traffic pala rito sa bukana ng Naga. Ayan o. So huminto ako dun sa sa Rotary ng Naga para kumuha ako ng video sa cellphone para may upload ko sa page. Na para may update ko yung mga followers natin dyan. Yun o. Grabe pala traffic dito sa bukana ng Naga. Ayan o. Buti nakakadaan tayo sa gilid. Ayan, may sign mga ka-adventure o. Pena Francia, Basilica Derecho. Legazpi City, alternative route kanan. So magtatanong tayo, hindi ko alam kung saan ako dadaan. Ito mga ka-adventure, nagkita-kita kami ulit to. Regroup daw. So kakanan daw, dun daw ang daan. Dun tayo sa alternative route going to Legazpi. Pagdating daw dito sa Robinson's Mall, ayan o, Robinson's Naga, kakanan daw tayo, ito daw yung daan. So yun yung isa nilang kasama o. Ayan yung isa nilang kasama o. Dito daan. Basta kayo sir.
Sorsogon. Ah. Siguro nung nagpipicture tayo dun sa Rotary ng Naga, dumaan to sila sir. Kasi kanina ko pa sila inaantay. Apat pala sila si sir veterans yung isa nilang kasama. Kung sino pa yung matanda sa grupo nila, yung pa yung naka-MTV, lakas. Naka-hybrid. Siguro nakakailang Bicol na yan. Ngayon pa lang din. Ngayon pa lang din. Lakas naka-hybrid. Masabay sa inyo road bike. Advance muna ako sa kanila. Hanap ako ng pwesto. Naiihina ako kanina pa. Mahirap magpiit pagka mapadyak. Okay. Kabit ko muna yung ilaw ko sa harap. Dalawa naman. Nahulog yung tail light ko. Siguro doon nahulog yung sa tagkawayan. Sobrang tagtag kasi. So ito pwede na to basta hindi ganong nakaharap. Para kahit pa paano may ilaw tayo. Ready lang, ready lang. Ang laki ng bundok sa harap, ano kayang bundok yan? Parang mayon din eh. Sira. Huminga yung preno ko So yan mga ka-adventure, yung nakasabay natin kinausap ko na una na ako kasi nag-aayos pa sila ron. Tinatago nila yung mga jacket na suot nila. May init daw eh. Ako nilalamig. Nilalamig ako sobra. So sabi ko nga sa kanila, madadaanan naman nila ako uli. Pagka may lugar na hinihintuan, minsan kasi ang tagal ko ron. Nagbibideo ako tsaka nagpipicture. Yung katulad kanina sa Rotary ng Naga. Doon nila ako nadaanan. Siguro mga ka-adventure, yung bundok na nasa harap na yan, Mount Isarog yan. Hula lang Nagka-traffic pala talaga rito mga ka-adventure Simula ron sa may sa malapit sa mall hanggang dito traffic. Medyo malayo na tayo Naka 10 kilometer na ako traffic pa rin. So yun mga ka-adventure, may share lang ako sa inyo. Kahapon, ang tulog ko is 2 oras lang. So kaya nung naka 150 kilometer, paubos na talaga ako. As in, wala na akong masipa, pinipilit ko lang. So pero ngayon, nakakailang kilometer na tayo. Kaya pa! Siguro, nadala na rin ng ulan, natanggal yung laspag natin. Ayan bumabaybay pa rin tayo dito. Malapit na tayo mag 400 kilometer. Ang mga ka-adventure, andito na pala tayo sa sa Pili. Yan, di ko alam kung sakop ng Kamsur or Alba yun. Basta nakita ko na sa map, Pili. Traffic din dito sa sa bayan ng Pili. So yan mga ka-adventure, kain muna tayo dito sa Crispy King. Nagutom na ako para may maisipa tayo. Malayo pa. Tsagain na lang natin yan, baybayin natin. Tara, kain tayo. Na-tsempo tayo mga ka-adventure. Chicken na naman. Wala nagutom na ako. So mura yung pagkain dito sa Crispy King. 2 kanin, isang manok, tas 2 lumpia. Tas meron pang sausawan. 90 lang yan. Yun Tara, kain. Ito mga ka-adventure, padyak na tayo ulit. Malayo-layo pa ang ating babaybayin. Pahinga lang konti after kumain. Banat na. Pababa lang tayo ng kinain. Gagabihin na tayo ng gusto mga ka-adventure kasi tinanghali tayo ng gising kanina. Napasarap yung tulog. Biruin nyo, 2 alarm bago nagising. 1 oras pa naman pagitan ng alarm ko. Ang plano ko, papadyak muna ako ng mga 2 to 3 hours para kahit paano may madagdag sa kilometer natin. Para bukas, paggising natin, konti na lang, Cagsawa Ruins na, makakapagpa-picture tayo doon. Yun kasi pag sinagad natin hanggang doon, baka masyado na tayong gabihin para makapagpahinga din tayo. Kumbaga dadagdagan ko lang yung kilometer ngayon para bukas konting padyakan na lang papuntang Sorsogon.
Sana makarating tayo doon ng maliwanag pa. Mga ka-adventure, nandito na tayo sa Nabua. So ayan yung pamilihan ng Nabua. Ayan sa kaliwa. So diretso pa tayo. Medyo umaambon na naman dito sa part ng Nabua. So pag kumaliwa kayo sa kalsada na yan, pag kumaliwa kayo papuntang Iriga City. Nakita ko lang dun sa sa signage. Mga ka-adventure, nandito na tayo sa sign ng Nabua. Ayan o, Nabua. So nagpicture lang ako rito para may remembrance. So diretso tayo dun. Ayan. Kailang malapit na, umaambon. So patara, padyak na tayo ulit. Update ko na lang kayo ulit. O, dito na tayo sa bilihan ng Pansit Bato. Ayan, nandito na tayo sa Bato Kamsur. Pag ganun lang, ganado pa. Ayan, may mga kainan din Nandito may part na madilim pero kagandaan, ang luwag ng kalsada. Dito na ako bumabaybay sa gilid para safe. Nawala na rin yung ambon. Mga ka-adventure andito na tayo, Pulanggi Albay. Yun konti na lang. So ang balak ko, sa Ligao City ako maghahanap ng tulugan. Kasi pag nagkamalig Albay pa ako, abutin siguro ako doon ng mga alas 9, alas 10. Kaya dito na lang ako sa Ligao City. So from Ligao City to Cagsawa Ruins, konti na lang naman yun. Kayang-kaya na natin bukas ng umaga yun. Dito na tayo sa Laor Sur. Konti na lang, Ligao City na. Doon tayo maghanap ng matutulugan. Grabe ang lamig. So yan mga ka-adventure, bali yan dito na tayo sa Barangay Binatgan dito sa Ligao City. Yan, so bali dito nga tayo maghanap ng matutulugan. Sana makahanap tayo agad para makapagpahinga na. Grabe, bigla ako nilamig. So kaya ko pa naman pumadya, kaso nga syempre for safety mahirap na kasi madilim na. Tsaka sinagad ko lang talaga hanggang dito sa Ligao City para bukas konting padyakan na lang. Sana hindi tayo abutan ng gabi bukas papuntang Sorsogon. So feeling ko hindi naman, pero hahapunin tayo. Diretso pa tayo doon. Ito mga ka-adventure, nandito tayo sa Captain Suite. Dito na lang ako mag-check-in. Ask natin kung magkano. Ayan. So yan mga ka-adventure, bali eto may nakuha na akong transient. Ayan. So dito ako matutulog sa Captain Suites. So ang rate nila rito is yung 3 hours 500. Tapos kapag mag-extend ka 200 per hour. Kaya in-offer nila sa akin yung 6 PM to 6 AM. So 1,000 daw yun. Kaso 9:15 na ng gabi. So pero kinuha ka na kasi huling tulog ko naman na to. Tapos diretso na tayo sa Sorsogon, Kilatin. Yun So palag na to kaysa naman lumayo pa tayo. Tsaka anong oras na rin. Ito yung binigay sa atin. Di ba may parking pa ng parking pa ng sasakyan. Solid. Palag na yan. Tsaka naka-aircon. Eto mga ka-adventure, ipapakita ko sa inyo yung room na nakuha ko dito sa Ligao City. So ayan yung bike natin, may parking pa Pero bike lang ang nakapark, pwede naman daw ipasok. Tapos syempre ayan yung kama, may lagay ng gamit. So naka-aircon, may TV. Tapos ayun may wifi. Tapos ayan may lamesa, pwede kayo mag-order ng pagkain, may 2 tubig. Tapos ayan may telephone, may remote, syempre ito yung CR. Buksan natin. Ayan yung CR. Yan, okay na rin. Maganda rin pala rito. So, yung ibang transient kasi dito or hotel na tulugan is fully booked. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Para makapagpahinga na rin, para bukas may lakas tayo. So, yun mga ka-adventure, bago ko nga pala tapusin yung video na to. So, ang total kilometer nga pala natin mula Calawag, Quezon hanggang makarating dito sa Ligao City is naka 227 kilometer tayo. Lumamang ng 1 kilometer kahapon kasi kahapon, di ba? From Rizal to Calawag, naka 226 kilometer tayo. Pwede na kahit hindi natin naabot yung Legazpi City. So, bukas, ang gagawin natin mula rito sa Ligao, pupunta tayong Cagsawa Ruins kasi yun naman talaga yung plano ko
Sa third day ako magpipicture doon kasi yun nga, alam ko naman na sa day 2 is gagabihin ako kahit hanggang Legazpi pa yung naabot ko, gagabihin talaga kasi 200 plus kilometer din eh. Tapos from Cagsawa Ruins hanggang makarating tayo ng Sorsogon, Bulan. So siguro kaya na natin tapusin ng 3 days yun. Kasi di ba sabi ko nga dun sa video ko, susubukan natin kunin ng 3 to 4 days. So mukhang 3 days lang natin makukuha. Yun no? Kasi wala nang 200 kilometer yung Ligaw City to Bulan, Sorsogon. Konti na lang yun. Sana hindi tayo gabihin. So yun lang mga ka-adventure. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga patuloy na sumusuporta sa akin dyan. Maraming salamat sa inyo. Kung di ka pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Pakihit na rin yung bell button para sa mga video updates. Yun lang mga ka-adventure, papahinga na ako. Maraming salamat sa inyo. Batian na lang sa daan. Paalam!